Good day, everyone. I'm Eliza Mendoza, and here's my final group project in Networking Communication 1, educating employees on cybersecurity. In today's digital age, cybersecurity threats are not only technical, they often target the human element. So kahit gaano pa kalakas ang technical defenses ng isang kumpanya tulad ng antivirus, firewalls, mahina pa rin ito kung ang empleyado ay hindi marunong or walang alam sa cybersecurity. So here's my table of contents: importance of human factor, awareness training, security campaigns, and simulations. So importance of human factor, statistic on breaches caused by human error. Human error in cybersecurity is defined as unintentional actions or oversight by employees that compromise the security of a cyber system. So ang human errors ay mga hindi sinasadya o simpleng pagkakamali ng tao lalo ng empleyado na pwede magdulot ng problema sa security ng computer system. Kadalasan nagkakaroon ng data breach or paglabas ng importanteng impormasyon dahil sa pag-click sa mga maling link galing sa hacker, mahinang password na madaling mahulaan, hindi paggamit ng security features gaya ng multi-factor authentication. Ang human error ay isa sa pinakamadalas na dahilan ng mga problema sa cybersecurity. Noong 2024, 68% ng mga security breach ay dahil sa mga pagkakamali o social engineering. Mas mababa ito ng kaunti kumpara sa 74% noong 2023 pero mataas pa rin. Ayon sa mga pag-aaral, 95% ng mga issue sa cybersecurity ay may kinalaman sa tao at 43% ay dahil sa mga insider threats. Ibig sabihin, empleyado o tao may access sa system na nagkamali o na nabotahe. Kahit konti lang, 22% sa mga kumpanya nagsasabing ito ang top concern nila, aminado naman ang karamihan na malaking risk ito. Mga karaniwang pagkakamali ng mga empleyado ay pag-send ng sensitibong data sa maling tao, pagkamaling paglabas ng confidential info, pag-click sa phishing o scam links. Noong 2022, 88% ng breaches ay galing sa employee mistakes at 32% ng mga workers ang umamin na biktima ng scam na nagdulot ng leakage ng company data. Kabila ng panganib, marami pa rin kumpanya ang hindi gaanong pinapansin o minamaliit ang epekto ng human error sa cybersecurity. According to 2022 study by Professor Jeff Hancock of Stanford and Teshan Cybersecurity Company, 88% ng data breaches ay dahil sa pagkakamali ng empleyado. Here are some key findings of the study. 50% ng mga empleyado ay naniniwala na kagawa na sila ng security mistake sa trabaho. 45% ang nagsabing distracted sila kaya nabiktima ng phishing emails. And 57% ng remote workers ang nagsabing mas distracted sila kapag nagtatrabaho sa bahay. So, awareness training. Topics to cover: phishing, password hygiene, physical security. Sa panahon ngayon, maraming uri ng panganib pagdating sa security, lalo na sa internet at sa workplace. Kaya mahalaga na alam natin kung paano protektahan ng ating sarili, ang kumpanya at impormasyon na meron tayo. So ang awareness training, ito ay pagsasanay o training para matuto tayo kung paano iwasan ang panganib gaya ng cyber attacks, data breaches, and physical security issues. It is important dahil kahit magandang security system, kung hindi maingat ang tao, delikado pa rin. So phishing, mga peke o scam na emails or messages na parang legit. Password hygiene, gaya ng 123456, madali itong hulaan o i-hack. Physical security, for example, pag-iwan ng laptop na bukas or naka-unlock sa mesa. Ang awareness training ay tumutulong sa atin maging alerto at responsable para maiwasan ang mga cyber at physical threats. Types of phishing: email, mobile, and voice. So sa email, ito ang pinakaraniwang paraan ng phishing. Isang peking email ang ipapadala sa maraming tao. Ito ay mukhang galing sa legit na company. Ang mobile phishing naman gamit ang text message or messages mula sa social media apps. Katulad lang din ng email ang goal nila, makuha ang impormasyon mo. Pero imbes na email, ginagamit ay SMS, Messenger,
Instagram, or WhatsApp. Kunyari, may magte-text sa'yo na, "Your package is on hold. Click this link to pay 50 pesos and release it." So sa voice phishing naman, gamit ang automated voice calls or minsan live call, tatawag ang scammer or robocall, sasabihin may utang ka raw sa gobyerno, may problema sa bank account mo, or may pending case loan. Clues that you are target of a phishing email: sender, salutation, and content. So sa sender, kahit nakilala mo ang pangalan na lumabas, hindi ibig sabihin na ligtas na kagad ang email. Madaling gayahin ang pangalan ng boss mo, ng kaibigan, or isang kilalang kumpanya. Salutation. Tignan kung paano ka binati, kung generic lang tulad ng "Dear Client", "Dear Customer", or "Dear Valued Customer", at hindi binanggit ang tunay mong pangalan, maging maingat ka na. Kasi ang mga lehito mong kumpanya, karaniwang may pangalan mo sa email nila. Content. Gusto ng scammer na magpanik ka o magmadali para hindi ka na mag-isip. Karaniwang linya nila, "Your account will be blocked. You must act now." Hihingi nila ang iyong personal or financial email or info tulad ng password, bank account, or OTP. Tandaan na ang legit na kumpanya hindi hihingi ng ganong impormasyon sa email mo. Password hygiene tips and best practices. Try passphrases, password managers, and use MFA. Passphrases. Imbes na gumamit na mahirap tandaan na password, mas madali ang passphrase, isang mahaba at madaling tandaan na kombinasyon ng mga salita. Password managers. Kung marami kang account, mas madali kung gagamit ka ng password manager. Bawat account mo ay may unique na password at hindi mo na kailangan tandaan lahat ng complex na password. Use MFA. I-activate ang MFA para mas ligtas ang accounts mo. MFA ay nangangahulugang hindi lang password ang kailangan para makapasok sa account mo. So for example, kapag nag-login ka, kailangan mo ng mga second factor tulad ng text code or authentication app para mag-verify na ikaw ang may-ari ng account. Common physical security threats, vulnerabilities, and risks. Unauthorized entry, theft and burglary, vandalism. So sa unauthorized entry, meron tailgating, pagpasok ng isang tao sa building kasamang authorized person na hindi nila tinatanong kung may access sila. So they are the person enters without being checked or without verifying if they are allowed to enter. For social engineering, ang pagmanipula ng mga tao para makuha ng access tulad ng pagpapanggap na may emergency. Theft and burglary. So, ang negosyo tulad ng jewelry stores or tech shops ay exposed sa mga panganib ng pagnanakaw dahil sa mga valuable na item na nakastore sa kanilang mga lugar. So, para maiwasan ito, i-secure ang mga valuables sa mga safe at mga secure lugar. Vandalism. Kung ang iyong negosyo ay malapit sa mga lugar tulad ng mga bar or nightclub, maaaring madalas na mangyari ang alcohol-related vandalism or pagkasira ng mga ari-arihan. So, ang solusyon dito, gumamit ng security cameras or guards para protektahan ang iyong property. How to prevent phishing. So, to prevent phishing, educate employees about identifying suspicious email, i-update ang software regularly, and also use cybersecurity tools tulad ng mga anti-malware and anti-spam software to protect against threats. Security campaigns. Posters, newsletters, emails, and gamification. So, raising awareness. Ang mga security campaigns ay mahalaga para matutunan ng empleyado ang tungkol sa mga bagong banta tulad ng phishing, ransomware, or social engineering attacks. Reducing human error. Ang human error ay isang malaking sanhi ng security incidents tulad ng paggamit ng may hinang password or hindi pagsunod sa mga security protocols. Building a security culture. Sa pamamagitan ng patuloy na pagtutok sa kahalagahan ng seguridad, nabubuo ang isang security-first culture sa loob ng organisasyon. Ibig sabihin, ang lahat ay may responsibilidad sa pagpapatibay ng seguridad ng kumpanya. So, I have a video for you. Mga Pops, sino ba naman ang hindi maku-curious kapag may nag-message at tinanong ka kung ikaw ba yan sa video? Pero wag basta mag-click sa link dahil bagong modus ito ng mga kawatan para manakaw ang personal na information mo. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal King Sengko.
Kapag natanong tayo kung tayo bang nasa isang video, naku mga paps, maku-curious talaga tayo. Pero ingat-ingat lang po dahil ginagamit na rin yan na modus ng mga kawatan. Mga paps, kahit sino sa social media pwedeng mabiktima ng bagong modus na ikaw ba ang nasa video link. Ako mismo, nakatanggap ng ganyang mensahe mula sa dalawa kong kaibigan sa social media. Pero dahil aware na ako sa modus na ito ay hindi ko na lang pinansin. Ang isa, natanggap ko mismo habang sinusulat ko pa ang istoryang ito. Pero ang digital content creator na si Teddy, sa pag-aakalang related sa kanyang trabawang link, aksidente niya itong naklik. 2 beses ako nakatanggap ng ganyang klase na message. Nung nakita ko yung message na yun, actually, Medyo mahina yung internet. So yung video na yan isa is pang about sa naging pagbubukas factor ng ba't ko link. na-open yung link. Kasi yung nag-send sa akin yung message na yun, ay isang galing pa sa video editor namin. So yung link na yon, yung ikaw ba yung nasa video is bagong modus ng mga hackers na kapag pinindot mo yon, maaari nila makuha yung mga information na meron ka. So dapat mas maganda talaga kung magiging mas maingat at may alam sa cybersecurity. So here, the newsletter and the poster. So poster are used to provide quick reminders about security tips, and newsletter are regularly written and sent to employees to provide updates on how security threats and best practices. So here's the example of gamification, uses games and challenges to make learning about security fun and engaging. Emails are used to send important reminders and security alerts. Simulations, conducting mock phishing attacks and follow-up analysis. Ang mock phishing simulation ay isang paraan para matest kung paano mag-react ang mga empleyado sa mga phishing attempts. Nagko-conduct sila ng mga fake phishing emails para malaman kung gaano ka-alert or gaano ang kaalaman ng isang empleyado. Ginagawa ito sa isang kontroladong environment, kaya walang tunay na panganib, pero ito ay parang tunay na sitwasyon. When it comes to phishing simulations, execution is everything. You want the phishing exercise to be as realistic as possible to train employees to identify malicious emails effectively. So, ito yung example kung paano nag-run ng isang phishing simulation. So, do you think this is a phishing email? Yes or no? So yes, this is a phishing email because of generic sender email, urgency and fear tactics, suspicious link, unusual requests, poor branding, and no personalization. Another one, do you think this is a phishing email? So yes, this is also a phishing email. It has suspicious sender address, unfamiliar service, unexpected invoice, urgency without details, suspicious button, and no personalization. So we have three traits or important trait for cybersecurity: the awareness, understanding threats and how to identify them; responsibility, recognizing their role in protecting company data; and lastly, vigilance, staying alert and cautious with digital communication. Importance of security in the workplace. So in conclusion, workplace security plays a vital role in protecting not just the company's physical assets, but also its people and sensitive information. Sa panahon ngayon na maraming physical at cyber threats, mahalaga maging handa ang bawat negosyo. By implementing strong security measures and educating employees, organizations can build a safer, more trustworthy, and productive working environment. So here's my references. And thank you all for watching and for listening.